Simulan na natin ang tunay na kwento. Panahon ng 1989, lugar ng Cebu. Itago mo na lang ako kay Hiwaga sa pangalang Magno, isa sa dating bantugan ng aking lolo. Pagdating sa anting-anting o pangkaalamang espiritual, hindi ko naman masasabing pinakamagaling siya, pero para sa akin, number 1 siya. Lalo na kapag nakakatulong siya sa ibang tao nang walang hinihinging kapalit. Isa nga po pala siyang dating barangay tanod na kahit ang kapitan namin mismo ay humihingi ng tulong sa kanya sa tuwing nagkakaroon ng gulo na hindi nila kayang maawat. At ang halos na maririnig yung kwento ngayon ay karanasan ng aking lolo na naging kasama lang ako noong mga panahong kabataan pa lamang niya. Ako raw kasi ang napili niyang pagpasahan sa kadahilan ng may napipisil umano siya sa akin na maaaring magtanga ng kanyang mga gamit dahil na rin sa kagustuhan kong alamin ang patungkol sa mundo ng espiritual. Magno, sumama ka sa akin. May pupuntahan tayo nila Kapitan Santiago. Meron daw kasi nag-aamok dyan sa ibaba ng barangay. May daladalang matalim na itak. Yung bata lang naman ang nagsabi sa akin na kaninang tumakbong nagpunta rito. Inutusan pala ni Kapitan na sabihin ako kasi baka makadisgrasya pa raw ng tao yung nag-aamok doon. Sige Polo, sasama po ko. Wala namang magawa yung nag-aamok na yun ah. Akala mo kung sino sa barangay. Lagot ka ngayon kay Lolo. Madali nga kami nagtungo sa ibaba ng barangay. Sa kadahilan ng may katirikan din po ang pinagtatayuan ng aming tahanan na nagmumula pa sa tuktok ng bundok na di naman gaanong kalayuan sa sentro. Hanggang sa makarating na nga kami roon ni Lolo. At nang masipat na nga kami ni Kapitan Santiago, madali itong lumapit sa amin at nakiusap kay Lolo na awatin ang nag-aamok sa kadahilan ng wala umanong makapigil dahil na rin sa takot na mahagip sila ng matalim na itak nito at maaaring sila pa ang mapahamak. Sambit na wika pa nga noon ni Lolo sa aming kapitan na wala ring angking tapang sa kanyang katawan kaya si Lolo ang madalas nitong tinatawag. Kapitan Santiago, bakit hindi na lang kayo tumawag ng pulis para ipahuli ang lalaking yan? Pwede naman sana Ramon, kaso may kalayuan din ang lugar natin. Isa pa usaping barangay ito, kung kaya naman nating masolusyonan, bakit hindi na lang tayo? Isa pa nandiyan ka naman para tulungan kami. May tiwala ako sa iyo Ramon, at alam kong mapapatahimik mo ang lalaking yan. Apo Magno, hawakan mo nga itong jacket ko, lalapitan ko lang lalaking yan. Walang pagdadalawang isip na lumapit si Lolo, ni kahit na isang patalim ay wala itong dala. Maliban lamang sa napapansin ko sa kanyang bibig na patuloy itong nag-uusal. Subalit walang boses na lumalabas sa kanya na para bang kabisado niya ang kanyang binibigkas habang patuloy na naglalakad. Maya-maya pa nang mapalingon sa kanyang lalaking nag-aamok. Umakbang ito ng isang beses papalapit kay Lolo. Subalit matapos iyon ay hindi na ito nakagalaw hanggang sa lumuhod na lamang ito sa kanyang harapan at tiniabot sa kanyang matalim na itak nang wala pa siyang ibang ginagawa kahit nga na magsalita sa harapan ng lalaking yon. Hanggang sa umiyak na lamang ito at napayakap pa kay Lolo. Napagalaman niyang problema sa pamilya at iniwan umano siya ng kanyang magina dahil na rin umano sa kakapusan ng pinansyal. Subalit pinayuhan na lamang ito ni Lolo Ramon na hindi magiging solusyon ang pag-aamok na yon sa kanyang problema. Itinayo ni Lolo Ramon sa pagkakaluhod ang lalaki at nang muli itong makalakad, humingi rin ng tawad kay Kapitan Santiago pati na rin sa mga taong nanduroon na kanina pa siyang pinagmamasdan. Tinanggap naman ng kapitan ang kanyang paghingi ng tawad, ngunit kinausap pa rin ito sa loob ng barangay hall upang lubusang mapagpayuhan na wag na muling gagawin ang kanyang maling ginawa dahil maaari siyang makapahamak o siya mismo ang mapaslang ng mga taong napapadaan doon. Sambit na wika pa nga ni Lolo Ramon habang nakayuko ang lalaki. Huwag mo na uling gagawin yun Pipito ha. Kaya rin siguro iniwan ka eh. Baka naman laging mainit ang ulo mo. Idahan mo sa maayos na pakiusap. Ang asawa mo siguradong umuwi lang yun sa mga magulang niya. Pwede mo namang suyuin. Basta gandahan mo lang yung pananalita mo. At saka iparamdam mo sa kanila na mahal mo sila. Para naman muling bumalik ang asawa mo sa'yo. At muli na rin kayong magsama.
Pasasalamat lang naman ang paulit-ulit na sinasabi ni Pepito hanggang sa paalisin na ito ni Kapitan Santiago na muli nang bumalik sa kanyang tahanan. Hindi maiwasang humanga ni Kapitan Santiago sa aking lolo noon dahil sa pagiging simple nito na walang halong kayabangan sa kanyang katawan. Wika pa nga nito kay lolo noon habang nakahawak sa kanyang balikat. Iba ka talaga, Ramon. Tumitindig ang balahibo ko sa iyo sa tuwing lumalapit ka. Ang lakas ng presensya mo. Ano bang mga salita ang binibitawan mo kanina habang papalapit ka kay Pepito? Wala naman ho, Kapitan. Kung ano-ano lang ho yun na hindi naman makakatulong sa inyo. O paano ho ba yan? Uuwi na kami ng aking apo kasi tsak hinihintay na kami ng kanyang lola. Mag-aani pa kasi kami ng palay dahil saktong init ngayon. Kinakailangan na rin namin pagkakitaan yung aming tinanim. Sige, Ramon, maraming salamat. Kahit kailan hindi mo pa ako binigo. Mamayang gabi magro-ronda tayo sa barangay. Kinakailangan kong tulong mo. Wag na wag kang mawawala. Hanggang sa umalis na kaming dalawa ni Lolo roon, madaling nagtungo sa kanyang tahanan. Kinuha ang matalim na karit at saka nagtungo ito sa kanyang palayan. Dali-dali nitong tinulungan si Lola sa pag-aani. Hindi naman kalakihan ang palayan na yun. Subalit doon sila kumukuha ng kanilang pang-araw-araw para sa kanilang kinakailangan sa tahanan. Dahil na rin sa liit ng sahod ng barangay tanod na halos hindi makakabuhay ng pamilya. Subalit binubuwis ni Lolo ang kanyang buhay doon dahil na rin sa pakiusap sa kanya ng kapitan. Wika pa nga ni Lola Rosario nang makitang kasama ko ni Lolo na nagtungo sa kanilang palayan. Isinama mo na naman yung paborito mong apo. Ay naku, Ramon, gusto mo talagang matulad siya sa'yo, no? Kaya ipinapakita mo sa kanya kung anong meron ka. Kung ako naman sa'yo, Magno, huwag ka na ngang magsasama rito sa lolo mo. Naku, si Rosario naman. Si Magno na nga lang malapit sa atin eh. Kaya siyang madalas kong kasama dahil yung mga ibang apo natin nasa malayong lugar. Alam mo namang sabik na rin ako sa mga bata eh. At isa pa, nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Kaya naman huwag ka nang kumontra. Pabayaan mo na kami maglolo. Napakunot noon na lamang noon si Lola dahil sa mga sinabing yon ni Lolo. Hanggang sa magpaalam na nga ako at umuwi ng aming tahanan. Sa pagdating ng kinahaponan, mga bandang 5:00 yun ng hapon. Masarap pa rin ang pagkakahimbing ko sa kadailanang sa tuwing umuwi ako ng bahay. Pilit akong pinapatulog ni Inay sa tanghali kaya minsan nga hapon na akong nagigising lalong-lalo na kapag walang klase. Hanggang sa marinig ko ang boses ni Lolo na tinatawag ang aking pangalan at nagwiwika ng, Magno? Magno apo, tumayo ka na riyan. Samahan mo ako. Ipinagpaalam na rin kita sa iyong inay at itay. Sige na't magmumug ka na ron. Bakit po, Lolo? Saan po ba tayo pupunta? Samahan mo lang ako. May papakita ko sa iyo. Nagmamadali nga akong nagmumug at pagkatapos ay kumapit ako sa kamay ni Lolo. Nasa 12 anyos ako ng mga oras na yon at nagtungo kami sa isang puno ng akasya kung saan may daladala siyang isang libro upang unti-unting ipamulat sa akin ang lihim na karunungan na mayroon siya na ipinagkaloob pa umano sa kanya ng kanyang itay magmula pa sa aming ninuno. At dahil nga sa aking murang edad sa mga oras na yon, wala akong nagawa kung di tumango na lamang hanggang sa bahagya itong dumistansya at nagtungo sa may gilid ng puno habang may kinakausap si Lolo. Subalit wala naman akong makita hanggang sa gumalaw ng bagya ang dahon ng puno ng akasya. Kahit na nga ba walang malakas na hangin, napatingala na nga lang ako noon habang pinagmamasdan ng paggalaw nito na para bang may kung anong nakatira sa punong yun na noong sa kasalukuyan ay hindi pa sinasabi ni Lolo. Hanggang sa matapos na nga silang makapag-usap ng nasabing nilalang. Sa muli niyang pagbabalik sa aking kinauupuan, hindi ko na maiwasang magtanong sa kanya dahil na rin sa aking pagtataka kung sino nga ba ang kanyang kausap sa mga oras na yun. Lo, sino po bang kinakausap niyo doon? Wala naman po akong makita. Tingin nga po ako ng tingin sa'yo. Napapakamot na nga lang po ko sa ulo ko eh. Pero wala talaga akong makita, Lo. Tugong wika naman sa akin ni Lolo
na hindi ko inaasahan sa kanyang isasagot patungkol sa naninirahan sa puno ng akasya. Buksan mo ang iyong isipan, Apo, dahil may mga bagay at pangyayari dito sa mundo na hindi mo basta-bastang maunawaan. May kaibigan akong naninirahan sa punong ito. Isa siyang kapre na nagbigay sa akin ng medalyon. Kapre pulo? Ano po yun? Isa siyang maitim at malaking uri ng nilalang. Hindi siya pangkaraniwan, Apo, at namumuhay din siya sa lupang ito. Nakasabay din natin dito sa mundo. Subalit kaiba sila ng uri. Mga tao tayo. Sila naman ay engkanto na namumuhay sa mundo ng espiritual at ang may mga kakayanan lang din ang makakausap nila. Nagsimula ang lahat ng maging kaibigan ko siya. Nang araw-araw na ako nagbabasa ng librong ito. Dito rin mismo sa ilalim ng puno ng akasya. Matatakot ka nga lang kapag una mo pa lamang siyang nakita. Dahil na rin sa kanyang anyo. Subalit may kabutihan naman siyang loob na hindi tulad ng ibang engkanto. Magiging kaibigan ko rin po ba siya, Lo? Maaari, po, pero sa takdang panahon, kapag ganda ng iyong katawan, natanggapin ang iyong mga makikita na hindi mga pangkaraniwang nilalang sa mundo ng kabutihan ng espiritual, pati na rin sa mundo ng mga kasamaan. Para din tayong tulad nila, may mga masasama at marami din namang mabuti. Ganoon po ba yun, Lo? Ibig sabihin, makikipag-ugnayan lang ako sa mabubuti at iiwasan ko yung mga nagpapanggap. Tama ka, po. Dahil hindi lang sa mundo natin ang may mapagpanggap, pati na rin sa mundo ng espiritual na ang inaakala mong inaalok nila ay kabutihan. Balang araw pala ilulugmok ka sa kasamaan at sisilawin ka nila sa karangyaan upang tuluyang gumawa ng masama at ipagpalit ang sariling kaluluwa sa demonyo. Parang sumasakit naman po ang ulo ko sa mga sinasabi ninyo. Hindi ko po kasi maunawaan lahat, Lo. Pasensya na po kayo, ha. Pero hayaan niyo po, unti-unti ko po kayong unawain. At sa pagpatak ng 6:00 ng hapon, muli na akong inihatid ni Lolo sa aming tahanan. Sa kadahilanang sa gabi ay magro-ronda pa umano sila, kasama si Kapitan Santiago. Makalipas ang 2 buwan, unti-unti nang natatanggap ng aking isipan ang lahat ng mga sinasabi sa akin ni Lolo, pati na rin ang patungkol sa kapre na kanyang kaibigan. At kapag hindi nga napupunta si Lolo sa aming tahanan, mag-isa akong nagtutungo sa puno ng akasya. Hindi naman iyon kalayuan sa aming tahanan. Pinapakiramdaman ko kung magpapakita ba sa akin ng kanyang kaibigang kapre. Subalit sa araw-araw kong pagpunta roon, wala naman akong kakaibang nararamdaman maliban sa bagyang paggalaw ng mga dahon na napaka-weirdo para sa akin dahil para bang may nakaupo roon habang dinuduyan ng mga dahon upang sabihing nandoon siya at tunay ang sinasabi sa akin ng aking lolo. Hanggang sa isang araw, natsyempohan ko si Lolong naglilinis sa paligid ng akasyang yon habang tinatagpas ang masukal na damuhan at ang lahat ng kanyang mga natagpas, pati na rin ang mga tuyong dahon ng akasya. Pinagsama-sama niya iyon upang sunugin sa may gilid at nakita kong isang makapal na usok. Pati na rin ang isang malaking anyo na dumampi sa makapal na usok na iyon at bagya nga akong napaatras dahil hindi ko may paliwanag ang aking natungayan. At nang mapansin nga ako ni Lolo, napangiti lamang ito sa akin at bagyang umiling-iling na para bang pinagtatawanan ako. Pagtatanong na wika pa nga nito sa akin habang patuloy ang pagimbak ng mga damo kung saan nanggagaling ang makapal na usok. Ano bang nakita mo, Magno? Bakit parang namumutla ka? Kasi Lo, parang may malaking tao dyan eh. Dyan mismo sa may usok na nanggagaling sa apoy. Tao? Wala namang ganong kalaking tao. Bakang sinasabi mo yung kaibigan ko. Nakita mo ba siya sa pamamagitan ng usok? Yun na nga po lang ibig ko sabihin sa inyo, na baka kaibigan niyo po yung nakita ko. Nandito ho ba siya ngayon? Oo, Magno, nandito siya. Tuwang-tuwa nga siya ngayon eh. Dahil hindi ko raw pinapabayaan ang kanyang tahanan. Dahil na rin sa paglilinis ko rito. Kaya po pala, parang dumungaw siya sa makapal na usok na ito. Sakto naman na napalingon ako. Pero hindi po basta-basta ang laki niya, Lo.
Huwag mo ipagsasabihan kahit kanino, Apo. Dahil baka pagtawanan ka lang nila at sabihin gumagawa ka na naman ng kwento. Mahirap na, kaya mas mainam na lamang na manahimik at sa mga taong may kakayanan ka lamang maaaring magkwento para naman magkapareho kayo ng isip at walang magduda bawat isa sa inyo. Bahala po sila Lo kung maniniwala sila sa akin o hindi. Basta ako nakita ko yung kaibigan nyo sa pamamagitan ng usok. Siya nga po pala Lo, pwede po ba akong makahingi ng imprenta ng libro ninyo? Para naman po makapagbasa-basa ako at kahit papano may unti-unti na akong natututunan. Hindi yung maghihintay pa po ako ng turo ninyo. Ayos lang po ba yun Lo? Na kung maaari ipa-imprenta po natin. Pagpasensyahan mo na po. Hindi maaaring ipa-imprenta ang librong yon. Siguro sulat maaari pa. Pero kung ipapa-imprenta, maaari kasing magkaroon ng kopya ang iba noon. At kung sakaling magkagayon man, kung pag-aaralan nila ng walang nagtuturo, maaaring ikabaliw nila o maaaring pasakitan sila ng mga gabay na sa bawat inkantasyon ay maaaring mali nilang maibigkas at yun ang magiging dahilan ng kanilang pagkabaliw sa kadahilan ng iba't ibang elementong maaari nilang matawag. At ang masama pa doon, baka elemento pa ng kasamaan o mga demonyo ang manahan sa kanilang katawan. Hindi po pala basta-basta ang pag-aaral niyan Lo. Ang akala ko kapag pinag-aralan ko na, magkakaroon na ako ng kakaibang kapangyarihan. Tulad po ng ginawa nyo dun sa nag-aamok nung nakaraan na may daladalang matalim na itak. Siya nga po pala Lo, paano nyo pong napaamo ang lalaking yun? Samantalang kahit si Kapitan, hindi niya maawat ang lalaking nag-aamok. Ginamitan ko siya po ng mga buhay na salita at ang salitang binitawan ko sa kanya ay pangpaamo na kahit na ano pang tapang niya, kayang-kaya ko siyang paamuhin sa pamamagitan lamang ng pagbulong ng salita na ipinukul ko sa kanya mismo. Napakahiwaga po pala talaga niyan Lo, kaya nga po idolong-idolo ko kayo eh. Biruin mo yun, walang ano-ano ibinigay niya sa iyo yung kanyang matalim na itak. Napaluhod pa nga po siya sa inyo at humingi ng tawad. Para siyang maamong tupa, nakabaliktara naman nung nag-aamok siya. Ito ang wag mong kalilimutan na po na ang bawat mga inkantasyon o mga buhay na salita ay wag na wag mong gagamitin sa masama o wag na wag aabusuhin sa kadahilanang wala yang ibang babalikan kundi tayo mismo, pati na rin sa ating kaapu-apuan na magmamana ng negatibong enerhiya na manggagaling sa karma. Ang mahalaga po ay nalalaman mo ang lahat ng ito sa kadahilanang hindi natin masasabi ang panahon. Kapag tumanda na ako, wala akong ibang pagpapasahan kung di ikaw. Kaya dahan-dahan kitang inihahanda para sa mga susunod mong suliranin sa buhay kapag dumating ka na sa tamang edad. Kaya wag na wag mong kakalimutan ang mga pamiling sinabi ko sa'yo upang makaiwas ka sa matinding dilubyo balang araw. Tatandaan ko po yan Lo. Hindi ko po makakalimutan ang mga sinasabi ninyo. Hanggang sa unti-unti nang bumababa ang apoy at tumihina na rin ang usok, minabuti muna naming hintayin ni Lolo na mawala ang apoy bago kami umalis sa ilalim ng akasyang yon. Subalit sa hindi namin inaasahan ni Lolo, may napadaan na 4 na kalalakihan. May daladala pang ang alak ang mga ito habang wala na sa kanilang katinuan na nasa ilalim na ng espiritu ng alak. Sambit na wika pa nga ng isa roon na kilala naman si Lolo Ramon. Tingnan mo yung dalawang maglolo. Ayun si Ramon. Ang sip-sip na barangay tanod sa ating kapitan. Akala mo kung sino yan eh. Sabi pa nga ng iba may anting-anting daw yan. Tingnan kaya natin kung hanggang saan ang anting-anting niya ngayon. Matagal na rin ako nayayabangan sa lalaking yan eh. Akala niya siguro obra sa atin ang anting-anting niya. Bagya akong ikinubli ni Lolo sa tabi na akasya. Nagsambit pa nga ito ng salita roon. Nabantayan ang kanyang apo dahil may tuturuan lamang siya ng leksyon. Hanggang sa hinarap na nga ni Lolo Ramon ang 4 na kalalakihan habang nagwiwika ng, "Bay, manguli na mo. Mga hubog naman mo. Ang alak bay, ibutang sa sikmura, dili sa ulo." Nang ibig sabihin sa Tagalog na lingwahe. "Umuwi na kayo pare. Mga lasing na kayo. Ang alak nilalagay sa tiyan at hindi sa ulo. Sige na, habang nakakapagtimpi pa ako." Mayabang ka talaga Ramon. Matagal na ako nagpapasensya sa'yo.
Ito na ang pagkakataon para matikman mo ang galit ko. Masyado kang pabida sa barangay. Kanyapat ba napapaamo mo yung mga lalaking nag-aamok? Pwes kami ngayon subukan mo. Kung kaya mo kami ng mga orasyon-orasyon mong yan, hindi yan tatalab sa amin. Hanggang sa magbitaw ng mga salita si Lolo, pansin kong kalmado lamang siya, na para bang walang kinakaharap na problema. Alam mo yung walang katakot-takot na dumadaloy sa katawan? Ganun na ganun habang tinitingnan ko si Lolo. Hanggang sa nagsalita si Lolo na dadapa ang mga ito sa kanyang harapan. At nang matapos niyang sambitin niyon, parang maamong pusa ang mga ito habang isa-isang nagsisipagdapaan sa harapan ni Lolo Ramon. Walang kahirap-hirap at dun sa mga oras na yun ay mas lalo kong humanga sa aking lolo dahil sa mga pambihirang kanyang nagagawa na sa maniwala man kayo o hindi, nagagawa ni Lolo yon sa pamamagitan lamang ng mga buhay na salita, lalong-lalo na ang lakas ng kanyang medalyon. Talismang medalyon ang ipinagkaloob umano sa kanya ng kapre na nanggaling pa sa sinaunang panahon. Sambit na wika pa nga ni Lolo habang pinagmamasda ng tatlo na walang magawa sa kanilang pagkakadapa. Hinamon niyo pa talaga ako rito sa pamamahay pa mismo ng kaibigan ko. Nasaan ngayon ang mga tapang ninyo? Ayoko sana kayong patulan dahil nakainom kayo. Pero dahil matigas ang ulo ninyo, yan ang napapala nyo ngayon. Wika pa ng isa sa apat na lalaki. Pasensya ka na, Ramon. Sinubukan lang naman namin ang kakayanan mo para mapatunayan din sa sarili namin na totoo ka at hindi ka peke. Baka maaari namang makatayo na kaming apat. Hirap na kasi kami rito sa pagkakadapa. Parang iluluwa na ng sikmura ko yung mga nainom ko. Maging aral sa inyo yan na hindi lahat ng tao ay kinakailangan nyo pang subukin dahil baka bumalik sa inyong ginagawa ninyo. Siguro naman ay nakikilala na ninyo ko ng lubusan ngayon. Wag na ninyong uulitin niyan dahil may kalalagyan kayo sa akin. Hindi na, Ramon. Parang awa mo na. Patayuin mo na kaming apat dito. Uuwi na rin kami at hindi na ito muling mauulit pa. Sa isang kisap mata lamang, narinig ko ang pagpitik ng daliri ng aking lolo. Nakaluwag sa pagkilos ang apat na lalaki hanggang sa muli nang makatayo ang mga ito. Sige na, tumalis na kayo. Kalimutan nyo na lamang lahat ng nangyaring ito. At wag nyo nang gagawin yan kahit kanino. Dahil maaaring makahanap na naman kayo ng katapat. At hindi lang pagdapang sapitin ninyo, kundi makaranas pa kayo ng pasakit na hindi nyo pa nararanasan sa buong buhay ninyo. Nagmamadaling umalis ang apat na yon, na bahagyang nawala ang kalasingan hanggang sa tuluyan ng makalayo at hindi ko na sila makita. Inaya na ako ni Lolong maglakad papalayo sa akasyang yon at nagpaalam na rin siya sa kanyang kaibigan. Maraming mga katanungan sa aking isipan ang gumugulo sa mga oras na yon, kaya hindi ko matiis ang aking sarili na patuloy na magtanong kay Lolo patungkol sa mahiwagang kanyang nagagawa. Hindi naman ito naging madamot sa kanyang pagsagot at habang naglalakad nga kaming papauwi, isinalaysay niya ang lahat para sa akin upang dahan-dahang ipaunawa. Huwag mong pilitin na po Baka naman hindi ka makatulog mamayang gabi dahil sa kakaisip mo patungkol dyan. Alalahanin mong may pasok ka pa bukas, kaya huwag mong masyadong isipin. Nandito lang naman si Lolo para gabayin ka. Sige po, Lo. Dito na po ako sa daan na ito. Malapit naman na po ang bahay namin. Salamat po sa mga sinasabi ninyo sa akin. Kasi kahit papaano nasasagot yung mga tanong sa isip ko. Kung papaanong gumagana ang mga orasyon. Pati na rin ang medalyon. Samantalang mga salita lang naman ang bumubuhay sa kanila. Hay naku po. Huwag mong madaliin Kung hanggang saan lang ang marok ng isipan mo. Hanggang dun lang muna. Kasi baka dumating ka sa puntong nagsasalita ka na ng mag-isa. Hindi dahil sa may espiritu kang kausap, kundi dahil nagkakaproblema ng isip mo. Biro lang po. Sige na, tumuwi ka na sa bahay ninyo. Baka hinahanap ka na ng nanay mo. Makalipas ang ilang taon hanggang sa tumungtong na ako ng 21 at ang lahat ng mga kaalaman ni Lolo Ramon ay pinasa niya sa akin, maliban na lamang sa kanyang medalyon na patuloy niya pa ring pinangangalagaan.
Kahit na nga ba unti-unti nang tumatanda si Lolo Ramon at nagbabago na ang kanyang pisikal na katawan, pati na rin ang kanyang boses. Dala ng unti-unti niyang pagtanda ay nanduroon pa rin ang paggalang sa kanya ng mga tao. Subalit hindi pa rin mapipigilan ng mga pagsubok na madalas na nangyayari sa kanya at pati na rin sa akin na minulat ni Lolo sa espiritual na kagamitan. Hanggang sa isang araw, nagtungo kami sa kabayanan dahil na rin sa paanyaya ng kaibigan ni Lolo na isa ring antingero roon at magkikita-kita umano sila ng kanilang mga kasamahan na may kanya-kanya ring kargas sa katawan. Subalit hindi talaga maiiwasan sa isang samahan na may angkin ngang kagalingan sa espiritual at may kakaibang lakas. Subalit may kahinaan dahil na rin sa pinapairal nito ang kayabangan sa kanyang katawan. At nang makarating na nga kami ni Lolo sa nasabing lugar, tahimik lamang kaming nakaupo sa may gilid. Hanggang sa lumapit ang kaibigan ni Lolo na itago na lamang natin sa pangalang Rodrigo. Ay Ramon, mabuti naman at nakarating ka. Ang akala ko ay hindi ka na naman makakadalo. Malamang inirarayuma ka na. O kaya naman ay hindi na makalakad dahil sa sakit ng tuhod mo. Ganoon talaga, Rodrigo. Matanda na tayo. Pero ang katawan lang natin ang tumatanda at hindi ang ating isipan. Lalong-lalo na ang ating puso. May nararamdaman akong kakaiba rito. Mukhang nagpapasok ka na naman ng negatibong enerhiya na ang ginagamit ay sa kaliwa. Pero nagpapanggap na kanan. Alam mo nang sinasabi ko, Rodrigo. Pabayaan na natin siya, Ramon. Makulit eh. Gustong-gustong makidalo sa atin. Para daw mano masubukan niya ang kanyang kakayanan. Pero ewan ko lang kung saan siya rito pupulutin. Eto ba ang apo mo? Yan na nga, Rodrigo. Veterano na yan at tasanghasanan ng panahon. Matapos makapag-usap ng dalawa, pinalipat kami ng upuan ni Mang Rodrigo hanggang sa mapaupo kami sa isang table na kung saan nandoon ang sinasabi ni Lolo na gumagamit umano ng kaliwa subalit nagpapanggap na kanan upang subukin lamang ang mga nanduroon. Nagkanya-kanyang pakitaan ng mga gamit, gayon na rin ang mga kakayanan na sa mga oras ko lamang na iyon natunghayan. Sa maniwala man kayo sa akin o hindi, may mga taong hindi pang karaniwan ang angking kaalaman na kahit na paulit-ulit mo silang barilin o kaya naman ay tagpasin ng itak, ni hindi man lamang ito nasusugatan o kaya naman ay kung maputukan man ang baril, ni hindi tumatagos sa kanilang balat at minsan naman ay ang bala pa ang hindi tumatama sa kanila. Napakahirap ipaliwanag ng ganung mga pangyayari. Lalo na kung ang kausap mo ay isang normal lamang na tao na walang angking kakayanan patungkol sa espiritual at malamang pagtatawanan ka lamang dahil sa hindi nila lamang ginagawa mo. Sambit na wika pa ni Mang Rodrigo na namumuno sa samang iyon na nagpatawag ng pagtitipon. Walang gagamit sa inyo ng panudla at kung sino man ang gumamit sa inyo, tatanggalin na sa samang ito. Hindi kailangan ng panudla para sa pagsusubok ng mga gamit. Lalo pat kung nakasuot ito sa nagtatangan ng kanyang gamit. Alalahanin ninyong magkakasama tayo rito. Alam nyo naman siguro ang ibig sabihin ng panudla. May mga iilang biyasa sa paggamit noon. At meron din namang hindi. Kaya kung sino man ang nakakaalam dito, wag na ninyong subukan. Dahil maaaring mapahamak ang isa sa ating mga kasamahan. Ang panudla ay isang kaalaman na iniihip sa bawat sandata upang tumagos ito sa isang gamit o taong may tangang-tangang anting-anting o kahit nakabal sa katawan upang paslangin ang pinupunterya nito. Sa madaling salita, ang panudla ay pangontra sa malakas na gamit sa pamamagitan lamang ng pag-ihip sa baril o kaya naman ay sa itak. Hanggang sa napansin ni Lolo Ramon, tumayo sa kanyang kinauupuan na gumagamit ng kaliwang kaalaman at nagtungo sa amin upang subukin umano ang gamit ni Lolo na nasa kanyang dibdib na matagal niya nang pinangangalagaan. Tumanggi si Lolo sa paanyayang yon sa kadahilan ng hindi niya umano sinusubukan ang kanyang talisman dahil sa mga nagdaang taon hanggang sa tumanda na nga siya ay subok na subok niya na ang kanyang medalyon na ipinagkaloob sa kanya ng kapre. Pinagtawanan lamang si Lolo ng lalaki na nagngangalang Budok at pinagsabihan pa siyang mahina ang kanyang gamit espiritual kaya ayaw umano nitong pasubukan. Napangisi nga lang noon si Lolo
dahil sa kakaibang ugali ni Budok. Dahil na rin nga sa may kayabangan ito na namumutawi sa kanyang mukha at katawan. Dahil na rin sa reaksyon at pagkilos. Sambit na wika pa ni Lolo Ramon habang nakangisi. Iho, pasensya ka na. Wala na akong oras para sa pagsubok ng gamit. Nagpunta lamang ako rito para sa paanyaya ng aking kaibigan. Baka kasi magtampo na sa akin dahil sa hindi naman talaga ako dumadalo rito. Pinagbigyan ko lang siya sa panahong ito ngayon. Baka kung maaari iba na lamang ang subukan mo at wag na lamang ako. Tugong wika naman ang nagngangalang Budok. Ikaw nga ang gusto kong subukan eh. Wala nang iba. Kasi bali-balita ako dun sa lugar ninyo. Ikaw raw ang bantog dun at ginagalang ka sa inyong lugar. Ang iba naman dito mga mahihina eh. Maliban lamang sa'yo na kanina pa kitang tinitingnan at nasisilaw ako sa medalyon mo na kanina pang kumukuha ng aking atensyon. Ano tanda? Pagbibigyan mo na ba ako? Ayaw mo lang kasing mapahiya kaya todo ang tanggi mo. Hindi naman sa ganon, iyo. Pasensya ka na talaga. Hindi ko ugaling sumubok ng mga gamit. Lalo pat kung pinagkakatiwalaan ko na ito. Dahil ang gabay ng aking medalyon ay tunay kong kaibigan. Saan ka nakakita ng sinusubukan mo ang kaibigan mo? Para lang sabihin gumagana ito. Kung ako sa'yo, Budok, umuwi ka na sa inyo. Wala ka pa sa kalahati ng karanasan ko. Ibang tao na lamang ang subukan mo. At wag na lamang ako. Nakisabat na ako sa usapan ng dalawa dahil na rin sa pangungulit ng Budok na yon na talaga namang ang punteriya niya lamang ay makasagupa si Lolo at upang ipahiya si Lolo sa mga taong wala siyang kakayanan at walang silbi ang kanyang medalyon. Oy Budok, umalis ka na nga rito. Huwag mo nang pilitin ang matanda kung ayaw. Gusto mo tayo na lang eh. Subukan mong kakayanan ko para naman matigil na yung kayabangan mo. Hoy batang nagpapanggap na malakas. Huwag ka na nga makisabat-sabat sa amin. Hindi ikaw ang kausap ko, kundi ang matandang ito. Pabayaan mo na siya, Magno. Pagbibigyan ko ang taong ito dahil na rin sa hiling ng aking kaibigan. Napalingon si Mang Rodrigo sa pagtayo ni Lolo. Lumapit ito at bumulong roon. Tumango-tango lang naman si Lolo sa mga oras na yon na para bang sumasang-ayon sa sinasabi nito. At kahit hindi ko naman naririnig ang kanilang pinag-uusapan, subalit naunawaan ko sa bawat sinyas na tinuturo ng daliri ni Mang Rodrigo na ibagsak ang lalaking yon. Maya-maya pa bago magsimula ang dalawa, sambit na wika pang muli ni Lolo na kahit na gumamit pa siya ng panudla ay hindi tatago sa kanyang katawan ang kaparaanan na gagawin nito. Pinagbigyan pa nga siya ng matanda bilang partida umano na siya na ang mauna sa pagsubok at punteryahin ang kanyang katawan sa pamamagitan ng baril o kahit na umano patalim. Hanggang sa maya-maya pa, pinahiram ng baril ni Mang Rodrigo itong si Budok upang subukin ang gamit ni Lolo hanggang sa kasahin na nga ito at walang patawad ngang umihip ng panudla. Sunod-sunod niyang kinalabit ng baril, subalit ni isang putok ay walang umalingaw-ngaw na ikinagulat naman ang karamihan doon. Hanggang sa pinagtawanan na lamang siya ng ibang antingero na pinapanood ang pagsubok niya kay Lolo. At kahit nga ako ay hindi ko napigilang tumawa dahil na rin sa sobrang kahihiyan na ginagawa ng lalaking yon na napakalakas pa ng loob niyang hamunin ng matanda. Samantalang subok na yun ng panahon na noong araw ko lamang na yun na nakitang nagpasubok si Lolo. Siguro dahil na rin nga sa gusto niyang ipahiya ang lalaking yon na ang kaliwa niyang kalaman ay hindi gumagana sa purong kanan. Muling sambit pa ni Lolo Ramon habang nakatayo sa may gilid na nakatutok pa rin ang baril na gamit ni Budok. Tapos ka na ba, iho? Nakontento ka naman ba sa iyong pagsubok sa akin? Dahil kung hindi pa, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Malay mo, makatsamba ka ng isang putok at tumama sa aking katawan. Ibig sabihin lang nun, gumagana ang panudla mo. Pero kung ipagpapatuloy mo lamang yan at hindi puputok ang baril, patuloy ka lamang mapapahiya, iho. Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na. Dahil kapag ako ang sumubok sa iyong mga gamit, malamang ay tatago sa iyong katawan ng bala. Dahil na rin sa hina ng iyong proteksyon at maaaring ikamatay mo pa iyon. Kinuha na lamang ni Mang Rodrigo ang baril
At dahil sa kahihiyan na natanggap ng lalaking yon, siya na mismo ang kusang umalis upang matigil na ang pagtitinginan sa kanya ng mga taong nanduroon. Sambit ng wika pa ni Mang Rodrigo nang lumapit ito kay Lolo Ramon. Tama lang yung ginawa mo, Ramon. Para naman masabi niya sa kanyang sarili na hindi siya dapat maaaring magyabang. Lalo pat ang kakayanan niya ay nanggaling pa sa kaliwa. Tinanggap ko lamang naman siya sa samahang ito kasi baka magbago pa. Pero para bang mas lalo siyang lumalala at gustong subukan ng mga tao rito. Yun nga lang, maling tao ang nasubukan niya. At ikaw pa talaga, Ramon. Ay nako, kaawa-awang bata. Yun ang napapala ng kayabangan. Hindi lahat ng taong makakatunggali niya ay kaya niya. Makakahanap siya ng katapat. Pasalamat na lamang siya at hindi ko na sinubukan ang kanyang kakayanan. Pabulong na wika ko naman kay Lolo nang muli kaming maupo sa may gilid ng lamesa. Ang galing niyo po talaga, Lo. Magpahanggang sa ngayon napapahangan niyo pa rin ako. Kahit na nga ba'y tinuro niyo sa akin ang mga kaparaanan. Pero patuloy niyo pa rin akong tagahanga. Kahit na nga ba tumatanda na kayo. Wala pa rin kayong kupas. Kaya nga idolo kita eh. Minsan lang ako magyabang, Apo. Kaya nilobos-lobos ko na ngayon upang mapahiya rin ang lalaking yon at tuluyan na umalis sa samahang ito. Mahirap magkaroon ng anay dahil unti-unti niyang sisirain ang pundasyon upang hikayatin ng iba rito para umanib sa kanya at sabihin ang kaalaman niya ang malakas. Kaya ginawa ko lamang naman iyon upang maiwasan ang pagkalagas ng samahan dahil lamang sa isang anay na sisira ng pundasyon. Tama po kayo, Lo. Lalo na't pinaghirapan ito ni Mang Rodrigong buuin. Tapos dahil lang sa isang tao, maaaring nang magkawatak-watak. At sa pagdating nga ng hapon, nagpaalam na kami ni Lolo kay Mang Rodrigo at ang bawat isa roon ay nagsipag-alisa na rin. At habang binabaktas namin ni Lolo ang daan, may kakaiba kaming nararamdaman. Mag-aalas 7 na iyon ng gabi, malapit na rin sa aming tahanan. Dahil nga sa may katirikan ng daan patungo sa aming bahay, nagmamasid-masid lamang si Lolo sa paligid hanggang sa may mamataan siyang hindi pangkaraniwang aso habang may pambihirang laki at may nakatayong lalaki sa tabi nito. At kahit na may kadiliman ng daan, alam ni Lolo Ramon na ang lalaking yon ay ang nagngangalang si Bodok. Sambit na wika pa ng matanda. Alam kong ikaw yan. Huwag ka nang magtago sa dilim. Nagsama ka pa ng isang kaibigan mong aswang. Ipagpatawad mo ang ginawa ko sa iyo kanina. Ikaw ang nagsimula ng iyong kahihiyan at hindi ako. Pinatulan lamang kita. Subalit kung hindi mo matanggap ang pangyayaring yon, wala na akong magagawa sa iyo. Kaya padaanin mo na lamang kami kaysa may mangyari pang masama sa inyong dalawa. Ipinahiya mo ako, tanda. Ang akala mo ba mapapatawad kita? Papaslangin ko kayong maglolo. Ngayon din sa dilim na ito, hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin. Natatawa naman ako sa iyo, iho. Wala naman akong ginawa sa iyo. Ikaw nga itong sinubukan mo ang aking kakayanan sa pamamagitan ng pagtutok ng pistol. Yun nga lang hindi pumutok. Paltik yata ang baril ni paring Rodrigo. Kaya kahit na anumang kalabit mo, wala man lamang na umalingaw-ngaw na putok. Peste kang matanda ka. Masusubukan mo ngayon ang galit ko. Tugong wika ko naman kay Bodok sa mga oras na yon dahil na rin sa pabalang na pagsasalita niya sa aking lolo. Hay nako, kapag gumagamit talaga ng kaliwang kaalaman, sila na nga yung namimirwisyo. Sila pa yung galit na para bang sila ang argabyado. Ano, Lo, papatulan ba natin ang dalawang yan o pababayaan na lamang natin? Gusto ko sanang pabayaan na lamang, pero hindi matututo ng leksyon kung palagi na lamang pagbibigyan. Ikaw na ang bahala roon sa malaking aso. Huwag mo lamang siyang papaslangin. Maaari pa natin siyang gamutin kung sakaling makikipagtulungan siya. Sige, Lo, at akong bahala sa kanya. Hinarap ko sa mga oras na yon ng malaking aso habang naglalaway ito at nanlilisik ang mga mata na animoy sabik na kumitil ng buhay. Samantalang si Lolo ay kasalukuyan ng hinaharap si Bodok. At sa muli kong paglingon sa nilalang, nabigla ako dahil nawala siya sa aking harapan hanggang sa marinig ko ang boses ni Lolo na nagwiwika ng, "Nasa likuran mo siya, Magno. Lumingon ka sa iyong likuran. Huwag kang masyadong magpapabaya.
Baka ikapahamak mo yan, Apo. At sa mabilis ko ngang paglingon sa aking likuran, nandudo na nga ang malaking nilalang at nang gamitan ko ito na inkantasyon, bigla siyang napatras at mabilis ang nagtatakbo na iniwan na ang kanyang kasamang si Budok hanggang sa marinig ko ang pagsigaw ng katunggali ni Lolo. Namimilipit ito sa sakit na nakabulagta sa lupa habang patuloy ang paglabas ng dugo sa kanyang ilong, gayon din sa kanyang bibig. Pagtatanong na wika ko pa sa aking paglapit. Ano na ho bang nangyari sa kanya, Lo? Bakit patuloy ang paglabas ng dugo sa kanyang ilong? Pabayaan mo lamang siya, po. Ginusto niya yan, kaya tanggapin niya ang parusang iginawad ko sa kanya. Mararamdaman niya ngayon ang kaibahan namin at tinanggalan ko na rin siya ng karga upang malinawan naman ang kanyang kaisipan at maging aral para sa kanyang mga nangyaring ito. Kailangan na ho ba natin siyang itayo? Isandig natin siya roon sa may gilid. Maya-maya lamang ay magigising na rin siya. Nawalan lamang siya ng malay tao dahil na rin sa lakas ng tigalpong ibinatukos sa kanya. Dali-dali kong binuhat si Budok. Isinandig ko ito sa may gilid upang makahinga siya ng maayos. Hanggang sa maya-maya ay nagkaroon na ito ng malay. Hindi kami umalis doon ni Lolo at hinintay talaga naming magkaroon siya ng ulirat. Sambit na wika pa nito habang hirap pa ring makatayo. Anong nangyari sa akin? Bakit nanlalambot ang tuhod ko? Anong ginawa mo sa akin, tanda? Huwag ka nang magmatigas, Budok. Wala ka ng kakayanan ngayon dahil na rin sa katigasan ng iyong ulo at isa pa iniwan ka na ng iyong kasama nang makaramdam ng malakas na orasyon na pinakawala ng aking apo. Kumalma ka lamang at papalakasin ko ang iyong tuhod. Dahan-dahang inilapat ni Lolo ang kanyang kamay sa tuhod at nang unti-unti nang makaramdam ng lakas itong si Budok, mag-isa siya mismong tumayo hanggang sa lubusan na itong makapaglakad. Itigil mo na ang kahibangan mo, Budok. Ikalawang pagkakataon mo na ito. Wag na wag mong kakalimutan na walang nagwawaging kasamaan sa purong gumagamit ng puting kapangyarihan. Ikakapahamak mo lamang ito at kung nanaisin mo pa rin mag-aral ng itim na kapangyarihan, nilagyan na kita ng tanda sa iyong kaluluwa at kahit na ano pang aral ang gawin mo, hindi na yan kakayanin ng iyong katawan at madalas ka lamang na magkakaroon ng karamdaman. Tugong wika pa nga ni Budok na nagmamatigas pa rin sa mga oras na yon. Bakit mo ginawa sa akin yung tanda? Ilang taon ko yung pinaghirapan at kinuha mo lamang ng ganun-ganun lang. Nilagyan mo pa ako ng lamat. Ikaw ang may kagustuhan niyan at hindi ako. Ginawa ko lamang ang tama dahil alam kong delikado ka sa mga normal na tao. Sa pagkakakilatis ko sa iyo, kinakain ka na ng iyong kasamaan at sobrang paghahangad ng mataas na kapangyarihan na hindi naman naaakma sa iyo. Sabay talikod ni Lolo Ramon sa harapan ni Budok dahil na rin sa sobrang katigasan ng kanyang ulo na halos mamatay na sa nangyari sa kanya. Subalit pinagpipilitan pa rin ang kanyang kagustuhan samantalang wala man lamang sa kalingkingan ng aking lolo ang kanyang kakayanan na ipinawalang bisa na rin sa mga oras na yon. Pabayaan na natin siya, po, at magpatuloy na tayo sa ating paglalakad. Mahirap nang baguhin ang ganyang uri ng tao. Papaano kayang nakilala yan ni paring Rodrigo? Mas matigas pa sa bato ang kanyang ulo. Ipinagpatuloy na nga namin ang aming paglalakad hanggang sa mag-cross na ang daan namin ni Lolo habang ako'y papunta sa kaliwa at siya naman ay sa kanang daan. Kinabukasan ng umaga, kinuha namin ni Itay ang mga binhing palay at isa-isa nga namin iyong itinanim, katulong na rin si Inay. At habang abala kami sa gitna ng init ng araw, dumating ang kababata kong si Intoy na nanggaling sa kabilang palayan. May daladala itong 4 na maya na hinuli niya sa kanyang palayan sa kadahilan ng unti-unti umanong inuubos ng mga ito ang lahat ng kanyang mga itinanim. Sambit ng wika pa nga nito sa akin habang may mga talamsik ng putik sa kanyang damit, pati na rin ang mga natutuyong lupa sa kanyang hita. Magno, gusto mo ba ng maiulam? Meron akong 4 na ibon dito. Masarap tong pinirito o kaya naman ay pulutan sa tuba. Ano, gusto mo ba? Talagang binabawi mo yung nawawalang palay sa inyo ah. Pabayaan mo ng mga ibon na yan. Gamitan mo na lang kasi ng mga panakot para naman magsipagliparan lang sila at hindi na bumalik sa iyong palayan.
Nako, hindi sapat yon, Magno. Paulit-ulit lang silang bumabalik sa palayan ko eh. Mabuti kung may ambag sila sa pagtatanim ko. Kaysa pag-aabono pa lamang eh, abonadong-abonado na ako. Tapos kung kumuha sila ng mga pananim eh, akala mo kukunti lang. Pero pagdating ng anihan, ang laki rin ang nawawala sa akin. Kaya sa parang ito kahit papano nakakabawi ako. Nakakalibre na ng pang-ulam. Ay nako, bahala ka Intoy. Basta kami naglalagay na lang kami ng panakot dito. Pati na rin yung lata. Para naman maalarma sila na hindi nila pwedeng kainin ng mga palay namin. Eh bahala kayo. Basta ako itong pamamaraan ko. Siya nga pala, Magno. Di ba malapit na ang Biyernes Santo? Saan kayo mamamanata ni Lolo Ramon? Di ba kinaugalian nyo na yung tuwing Biyernes Santo? Nagpupunta kayo dun sa may kuweba. Malapit dito sa lugar natin. Doon pa rin ba kayo pupunta? Baka naman pwede akong sumama. Para maranasan ko rin ang uri ng pamamanata ninyo. Yun ay kung papayagan ako ni Lolo Ramon. Pwede ka namang sumama. Kaso ang tanong, hindi ka kaya magreklamo sa haba ng oras namin ng pananatili doon? Mahaba kasi kami magdasal ni Lolo na halos ituunan namin ang oras namin sa araw ng Biyernes Santo sa kuwebang yon. Kaya kung gugustuhin mong sumama sa amin, nako baka tulugan mo lamang kami sa loob ng kuweba. Pagkagalitan ka ni Lolo. Yun na nga iniisip ko, Magno. Pero gustong gusto ko talagang sumama sa inyo. Kasi na-imagine ko yung paglalagay ninyo ng mga kandila sa loob ng kuweba. Tapos ang dami-dami na nagbibigay liwanag sa loob ng kuwebang yun. Kahit na nga ba parang nakakatakot. Ano naman bang nakakatakot doon? Tayong tatlo lang naman ang magkakasama sa loob eh. Maliban sa gabay ni Lolo na sumasama rin sa loob ng kuwebang yun. Gabay? Anong klaseng gabay ang sinasabi mo, Magno? Wala. Hindi mo naman mauunawaan eh. Baliwalayin mo na lamang yon. Ano, sama ka sa Biyernes Santo? Ipagpapaalam na kita kay Lolo. Para naman kahit papano mabasbasan ka rin doon. At mabawasan yung mga kalukuhan mo. Sige, Magno, sasama ako. Gustong gusto ko rin kasing maranasan ang panata ninyo. Paano ba yan, uwi na ako? Lulutuin ko pa ang mga ibon na ito. Makalipas ang ilang araw, dumating na nga ang araw ng Biyernes Santo. Maaga pa lamang ay naganda na si Lolo ng mga kandila. Pati na rin ang ibang mga gamit na aming kinakailangan sa pananatili sa loob ng kuweba. Dumating na rin si Intoy habang may daladalang sariling gamit, pati na rin pamalit na kanyang damit sa kadailanang may maliit na bukal ng tubig doon na pinaliliguan namin ni Lolo at ginagamit ding pangbasbas para sa paglilinis ng aming katawan. At nang matapos na nga kaming makapaghanda, binaybay na namin ang masukal na daan patungo sa kuweba. At sa ilang minuto ring nakalipas, nasipat ni Intoy ang malalaking ibon. Pati na rin ang napapadaang bayawak na naninirahan sa masukal na kagubatang yon. Pinag-iinteresan niya itong kunin, subalit pinagbawalan siya ni Lolo Ramon sa kadahilanang ang mga ibon at iba pang hayop na nakikita niya roon ay pinangangalagaan umano ng isang diwata na naninirahan sa masukal na kagubatang yon. Hanggang doon sa may kuweba, kaya ni isang hayop na kanilang makikita ay hindi nila maaaring pakialaman dahil na rin umano sa pakiusap ng diwata kay Lolo. Kaya naman nagpatuloy na kami sa aming paglalakad hanggang sa lubusang makarating sa kuweba kung saan kami madalas na namamanata. Sambit na wika pa ni Lolo sa aming dalawa ni Intoy. Tulungan niyo akong dalawa na iposisyon ng mga kandila. Papaligiran natin ito ng liwanag. Habang sa gitna naman ng kuweba, doon tayo mananalangin at ipagpapatuloy ang mga dasal na ating kailangan. Malakas at mapayapa ang enerhiya dito. Kaya dito ako madalas na nagdarasal. Kahit na noong kabataan ko pa lamang noon nang makapasok ako sa mundo ng espiritual. Sige na, isa-isa na ninyong ilagay ang mga kandilang daladala natin upang hindi masayang ang oras sa ating pananatili rito. Nagtulungan na nga kami ni Intoy habang isa-isang itinatayo ang mga kandila. Mas mabilis naming naisaayos ang lahat. Hindi katulad nung kaming dalawa pa lamang ni Lolo na halos maubos na ang aming oras sa paglalagay pa lamang ng kandila. Habang si Lolo naman ay abala sa paglalagay ng sapin sa gitna mismo ng kuwebang yon. Lolo Ramon, tapos na po kami sa paglalagay ni Intoy. Sabihan nyo na lang po kami kung sisindihan na ang mga yan. Sige, at magpahinga na muna kayo doon sa may bato. Ako naman ang bahala rito. At habang pinagmamasdan namin si Lolo, kumuha rin siya ng tubig sa may bukal na kung saan malapit sa gitna ng kuwebang yon. At sa kanyang kaugalian
Hinuhubad niya lamang ang kanyang talisman sa tuwing Biyernes Santo upang kargahan ng malalakas na dasal at linisan din sa pamamagitan ng bukal na tubig. Hanggang sa makalipas ang ilang minutong paghahanda, sinabihan niya na kaming dalawa ni Intoy na sindihan na ang lahat ng kandila sa paligid ng kuweba upang makapagsimula na kaming magdasal. Tuwang-tuwa si Intoy sa mga oras na yun habang pinagmamasda ng unti-unting pagliwanag sa loob ng kuweba. Pabulong ko naman siyang sinabihan doon na kontrolin niya ang kanyang sarili dahil bawal ang maingay sa loob ng kuweba lalo kapag nagsimula na kaming magdasal ni Lolo at simula nang ipikit ang aming mga mata upang maramdaman ang bawat bitaw ng mga dasal na nanggagaling sa kaibuturan ng aming isip at puso. Isinama namin si Intoy sa gitna ng kuweba. Pinaupo rin namin siya roon at pinagdasal din ng mataimtim upang maramdaman niya ang lakas ng aming presensya habang ipinagpapatuloy ang aming ritual. At sa ilang oras na nakalipas, matapos ang aming pagdarasal, binasa namin ang aming sarili sa may bukal ng tubig para sa paglilinis ng buo naming katawan hanggang sa abutan na nga kami ng gabi sa pananatili roon ni kahit na isang beses na pagkain ay hindi man lamang namin ginawa sa araw ng Biyernes Santo. Subalit dahil sa awa namin kay Intoy, binigyan siya ng pahintulot ni Lolong kumain sa kadailanang hindi naman siya tulad namin na may malalim na panata sa araw ng Biyernes Santo. At dahil na rin sa panginginig ng kanyang katawan na nagsama ng lamig at gutom, pinagbihis na namin siya at hindi na pinasama sa iba pang ritual na aming gagawin. Sambit na wika pa nga ni Intoy habang kinukuha ang kanyang mga gamit. Hindi pala biro ang ginagawa ninyo. Akala ko basta-basta lang. May mga ganito pa palang paraan ng sakripisyo. Hindi kakayanin ng katawan ko dahil na rin sa sobrang gutom at panginginig sa lamig ng tubig rito. Sige na Magno, hihintayin ko kayo dun sa may gilid. Papanoorin ko na lang mga ginagawa ninyo. At nagpatuloy na nga kami ni Lolo sa aming ritual. Ngunit sa hindi ko inaasahan sa mga oras na yon na ang medalyon ni Lolo ay ipapasa niya na sa akin sa loob mismo ng kuweba at sa araw pa mismo ng Biyernes Santo. Yun ang pinakahuling parte ng aming pagdarasal, ang pagbasbas niya sa akin at pagtanggap sa kanyang medalyon. Sambit na wika pa nga ni Lolo Ramon habang sinusot sa aking leeg ang kanyang medalyon. Pakaingatan mo ito, Apo. Matagal na panahon din ang aking hinintay upang maipasa sa iyo ang medalyon na ito at wala namang pagdadalawang isip ang aking kaibigang Kapre. Sumangayon siya na ipamana ko sa iyo at makikipagtulungan umano siya sa lahat ng iyong kabutihang gagawin. Tugong wika ko naman sa kanya na may dalawang uri ng pakiramdam na masayang tanggapin ang pamanang medalyon. Subalit sa mga oras na yun ay tila ba nagpapaalam siya. Sigurado na ho ba kayo, na ipapamana nyo na sa akin ang medalyong pinagkaingatan nyo ng ilang taon? At bakit ho parang nagpapaalam ka na? Hindi ko tatanggapin ang medalyong yan kung sakaling iiwan mo na kami. Nakatakda ang panahong ito, Apo. Iisa lamang ang buhay natin dito sa mundo at maikling panahon lamang ito. Hindi katulad ng mga engkanto o ng mga elementong namumuhay sa ating mundo. Mas mahaba ang buhay nila kaysa sa atin. Matanda na ang lolo mo. Hayaan mo na rin ako makapagpahinga. Ang mahalagay na isagawa ko na ang pagpapasa sa iyo hanggat hindi pa huli ang lahat. Wala akong nagawa sa mga oras na yon kung di tanggapin ang kanyang medalyon dahil na rin sa kanyang pakiusap. At nang maisuot na nga niya sa akin iyon, kakaiba ang aking pakiramdam na para bang sobrang bigat sa katawan habang pinagpapawisan ako sa kabila ng lamig sa loob ng kuweba. Lolo Ramon, bakit po napakabigat sa katawan ko at napakainit na pakiramdam na lumalabas sa aking katawan? Normal lang ho ba ito? Baka naman ho hindi kayanin ng katawan ko at magkaroon ako ng karamdaman dahil dito. Sa una lamang yan, Apo, hanggang sa masanay na ang iyong katawan. Ibig sabihin lamang ng iyong pakiramdam, buhay na buhay ang medalyong nakasuot sa iyo at hindi siya pangkaraniwang medalyon na mabibili mo lamang kung saan-saan. Alalahanin mo ang kaibigan kong Kapre ang nagbigay niyan at sa panahon pa ng mga sinaunang tao, nagmula ang medalyon
At ngayon ay ikaw naman ang may tangan. Huwag mo nga abusuhin na po. Dahil lahat ng gamit ay laging may pamilin. At ang pamiling iyon ang magpapaalala at magliligtas sa iyo. Sige po, Lo. Susundin ko po ang lahat ng pamilin mo. At kung ano man ang tinahak mong landas, yun din ang susundan ko. Kinabukasan ng umaga nang makauwi na nga kaming tatlo. Kakaiba ang pakiramdam ko noon na para bang napakalakas ng kabog sa aking dibdib na hindi ko naman maunawaan. Hanggang sa maya-maya pa, nagtungo sa aming tahanan si Lola. Habang umiiyak ito, sa kadahilan ng hindi na umano gumigising si Lolo. Bagya lang umano itong napaidlip hanggang sa gisingin na nga umano ni Lola ni hindi na ito gumagalaw at ang kanyang pulso ay wala na. Dali-dali kaming nagtungo roon ng aking mga magulang. Sa paghawak ko pa lang kay Lolo sa mga oras na yun, matigas na nga kanyang katawan. At habang pinakikiramdaman ko ang pagdaloy ng hangin sa kanyang ilong, ni kahit na isa'y walang dumampi sa akin at doon na nga namin nakumpirmang wala ng espiritu ni Lolo. Naiwan na lamang ang kanyang katawan, pati na rin ang alaala ng aming pinagsamahan magmula pa nung bata pa ako at ang lahat ng mga natutunan ko sa kanya. Walang humpay naman ang pagyak ng aking mga magulang, lalong-lalo na si Mama na pang-apat sa kanilang magkakapatid na laging sumusubaybay sa kanila. Magmula pa nang unti-unti na silang tumatanda. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na hawakan ng medalyon habang pinagmamasdan si Lolong nakahiga na para bang wala namang bigat sa kanyang pagpanaw sa kadahilanang nagawa niya ang kanyang misyon bago pa man lamang niya nilisan ng mundo. Sambit na wika pa sa amin ni Lola habang umiiyak ito na nakahawak sa kamay ni Lolo. Magno, ang sabi sa akin ng lolo mo sa kanyang pagdating kanina, kung sakaling papanaw na raw siya, wag na wag niyo raw ipapaimbalsa mo ang kanyang katawan. Yun ang kanyang kagustuhan, kaya sundin na lamang natin. Sige po, Lola, kami na po ang bahala ni Lainay. Isang linggo ring nakalagak si Lolo sa kanyang kabaong. Subalit ni kakaibang amoy ay walang lumalabas sa kanyang katawan. Kahit na nga ba hindi siya inimbalsa mo at patuloy na pinaglalamayan. Marami rin ang nakiramay kay Lolo. Dahil sa kanyang mga panahon noon ay marami rin siyang natulungan. Hanggang sa may kakaiba kong naramdaman sa medalyon. Napakainit nito na nakakapaso sa aking dibdib ang pakiramdam. Oras na ng gabi yun habang marami pa ring taong nakikiramay. Sa ika-4 na araw iyon ng lamay ni Lolo. Dagli akong lumabas sa tahanan habang pinagmamasdan ang paligid. Napansin ko ang isang lalaki na may kakaibang kinikilos. Hindi siya mapakali at isa pa hindi siya taga roon sa amin na marahil ay nanggaling pa sa ibang lugar. Noong araw kasi ang gamit pa namin ay gasera. Kaya kung tutusin ay hindi maliwanag sa paligid na kahit na sino-sinong tao lang ang maaaring dumating. Hanggang sa may biglang bumulong sa akin at sa unang pagkakataon niyon nang marinig ko ang gabay ni Lolo at yun ay ang kapre. Sambit na wika pa nga nito sa akin na ikinagulat ko naman sa mga oras na yon sa kadahilan ng hindi ko inaasahan na sa araw pa ng burol ni Lolo doon pa siya magpaparamdam. Magno, ako ang kapreng gabay ng iyong Lolo at kahit sa uli ng kanyang buhay, hindi ko siya iiwan. Tingnan mo ang lalaking yon, hindi siya normal na tao. Gusto niyang kunin ang katawan ng iyong Lolo. Paalisin mo siya rito. O kaya naman ay paslangin dahil isa siyang aswang na kumakain ng bangkay. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Nandito pa rin ang pag-aalala mo kay Lolo. Kahit na nga ba ilang araw na lang ay lilibing na siya. Hayaan mo, akong bahala sa lalaking yan. Madali akong naglakad patungo sa lalaki. Ngunit napansin niya na kagad ako at naramdaman niya ang lakas ng presensya na nanggagaling sa medalyon. Bagya itong dumistansya sa maraming tao at nagtungo sa madilim na parte ng lugar. Tinahak niya ang patungo sa may kawayanan na pagmamay-ari din mismo ni Lolo. At sa aking pagdating nga roon, habang daladalang isang gaserang nagbibigay ng bahagyang liwanag, bumungad sa akin ang anyo ng lalaki. Habang nagwiwika ito ng, ibigay mo na sa akin ang katawan ng iyong Lolo. Total pumanaw na rin naman na siya. Maaari ko pang mapakinabangan. Kesa naman ibaon mo lamang sa lupa
na magiging pataba lamang siya, hindi tulad sa akin. Makakaramdam pa ako ng kabusugan, lalo pat isang malakas na antingero ang lolo mo. Tumigil ka, mabahong nilalang. Hindi pagkain ng katawan ng lolo ko. At isa pa, papaanong nakilala mo siya samantalang hindi kita namumukhaan? Saang lupalop ka ba nang galing? Hindi na mahalaga kung saan ako nanggaling. Ang mahalaga para sa akin sa ngayon ay malamna ng kumakalam kong sikmura sa pamamagitan ng katawan ng iyong lolo. Hindi pa ba sapat na makilala ko ang lolo mo dahil na rin sa kanyang pagiging bantog at ilan din sa aking mga kamag-anak ay pinaslang niya? Nararapat lamang sa kanila yon. Hindi kayo maaaring mabuhay dito sa mundo dahil na rin sa mga perwisyong ginagawa ninyo. Karamihan sa inyo'y masasama, subalit may iilan din namang gustong magbago. Magpaalam ka na sa iba mo pang mga kalahi. Nagsambit ako ng mga usal noon at mabilisan kong itinigalpo sa nilalang. Nagulat siya sa sobrang lakas nito at hindi niya inaasahang matinding pinsala ang kanyang natamo. Sa unang pagbitaw ko pa lamang ng usal, bagya siyang napaupo sa tabi ng kawayanan habang nagmamakaawa at nagsasalita ng, Parang awa mo na, kaibigan. Hindi ko nakukunin ang katawan ng lolo mo. Aalis na lamang ako rito. Huwag mo lang akong paslangin. Pagbibigyan kitang makasama pa ang pamilya mo. Pero tatatakan ko ang kaluluwa mo at makalipas lamang ang 1 linggo, mawawalan ka na rin ng buhay. Ginamitan ko ng pakros na usalang nilalang, pati na rin ang tanda ng kanyang kamatayan. Paalam at umalis ka na rito. 1 linggo lang ang palugit mo at paglalamayan ka na rin. Makalipas pa ang ilang araw, inilibing na nga si lolo. At kahit na nga ba wala na ito sa aming barangay, usap-usapan pa rin ang mga naiwan niyang alaala, lalong-lalo na sa pagtulong, pang pisikal man o kahit na pang espiritual. At nagpapasalamat ako sa kanya sa kadahilanang ipinagpapatuloy ko ang kanyang naiwan habang nananatili sa akin ang medalyon ni Lolo Ramon. Okay mga kaiwaga, parang bitin ang kwentong ito kasi halos kwento lang ni Lolo Ramon. Mukhang may mahabang kwento pa itong si Magno. Pero wala tayong magagawa kung hanggang dito lang yung ibinahagi niya. Sayang, mukhang maganda pa naman yung sarili niyang kwento. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palike naman at pa-share. At huwag mo na rin kalilimutang mag-comment dyan sa ibaba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, huwag mong kalilimutang mag-subscribe para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Simulan na natin ang tunay na kwento. Panahon ng 1989.